Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po, isang mapagpalang pagbati mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. At ito po ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ang programang ito at ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko team. Mula po sa ating Master Control, nandiyan pa rin si Miss Susan Aizon. Sa ating Wirecast, si Hero. And of course, ang ating Executive Producer, si Miss Stephanie Vicente. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon din sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, tayo po ay nasusubaybayan at napapakinggan din sa iba't ibang panig ng mundo. Yan po ay sa pamamagitan nating shortwave broadcast gamit ang shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, sa ating online digital platform, live audio streaming. Download nyo naman po ang ating PBS radio app sa inyong mga cellphone. Yan man ay Android or iPhone. Yan po ang iba't ibang mga pamaraan upang kami po ay masubaybayan yung online platforms natin at ang ating shortwave broadcast platform. Kaya ang aming pong hikayat sa inyo, please like and follow our Radyo Pilipinas World Service Facebook page and subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Yan. At ngayon po, tayo magdadako naman, babalikan natin ang ating mga kababayan sa Middle East, sa bahaging ito ng gitnang silangan, particular sa may bahagi ng Jeddah. Sapagkat meron tayong Philippine Embassy sa Jeddah at okay, syempre yung I'm sorry, let me yes, I stand corrected. Consulate General sa Jeddah, Saudi Arabia. Okay? Ayan. Anyway, kasi kaya po tayo magpupunta dahil kakamustahin natin unang-una ang ating pong Philippine Consulate sa Jeddah, lalo na sa kalalagayan ng mga kababayan nating overseas Filipino workers. Gayon na rin ang ating mga Consulate General officials and employees na patuloy po nagseserbisyo sa ating mga overseas Filipino workers doon. So nasa linya na po natin ang komunikasyon ngayon ang ating Philippine Consulate General in Jeddah. Kasama natin live from Jeddah, Consul General Romel Romato. Consul General Romato, magandang araw po sa inyo at welcome muli sa Radyo Pilipinas World Service sa programang ito. Magandang hapon po, Mr. Ray. Good to see you again at magandang hapon po sa lahat ng mga bumubuo ng Radyo Pilipinas sa inyong programa at lahat ng ating mga taga-subaybay. Yes, it's good to see you again also, Consul General Romato. It's been quite a time na nagkasama tayo ulit dito sa World Service. And I hope and pray na maayos po ang inyong kalalagayan diyan sa Middle East sa Jeddah. Pero syempre ito sa Jeddah naman ang pag-uusapan natin. How would you describe the relationship between the Philippine Consulate General and the host country natin dyan sa Jeddah, Consul General Romato? Yeah. Sa ngayon po, maayos naman po. Masasabi natin na napaka-proactive at lalong lumalakas ang relasyon sa pagitan ng Philippine Consulate General sa Jeddah at ang mga Saudi authorities. Tayo po ay nagtutulungan para po mapaglingkuran natin at mapaganda yung experience at pamumuhay ng ating mga OFW communities dito sa Saudi Arabia. Okay. Now, sa kasalukuyan po ba, Consul General Romato, kung may datos po kayo, ilan ba ang nasa registry natin na mga overseas Filipino workers or Filipinos living and working in Jeddah?
Sa ngayon po, meron tayong estimate na mga mahigit kumulang almost 300,000 OFWs. And that includes their dependents po. Yun po yung naninirahan at nagtatrabaho dito sa Western Region. Yun po yung nasasakupan ng ating Consulate General. Balikan ko lang po yung sinabi nyo kanina. Tama po, ito po ay hindi embassy, ito po ay Consulate General. We are under the Philippine Embassy in Riyadh na pinamumunuan po ng ating embahador na si Ambassador Raymond Balatbat po. So, yung sinasabi ko pong 300,000 workers, kasama po yun sa mahigit kumulang 900,000 workers across the Kingdom of Saudi Arabia po. Ayun, okay. So 300,000 Filipinos sa Jeddah. Ano po, Consul General Romato? Tama po. That's Jeddah and including the other provinces in the western region of Saudi Arabia. And of course, yung 300,000 Filipinos na yun, I would assume na marami rin tayo mga Filipino communities na na-organize na dyan. Ano po, Consul General? Marami po, tama po yun. Sa ngayon, mga mahigit 200 ang nakarehistrong OFW organizations dito sa ating consular district, meaning the western province or western region of Saudi Arabia. Okay. And having that number of 300,000, yung numerous number ng Filipino communities natin, ano ba yung usually na nilalapit nila sa ating Consulate General paghingi ng assistance po, Consul General Romato? Well, bukod po dun sa kanilang mga daily needs, including mga consular services, mayroon din pong pumupunta sa atin dito na humihingi ng assistance or guidance dahil sa kanilang mga problema kagaya ng mga delay sa pagbigay ng kanilang sweldo o yung kanilang sahod, yung may problema sa kanilang mga employer, and then yung hindi rin nakakakuha o nadidelay po yung kanilang claims, particularly their end of service benefits para dun po sa mga nagtapos na ng kanilang kontrata. At yung mga iba naman po nagkakaroon ng experience dun sa misunderstanding and sometimes yung pong abuse ng kanilang mga employers. Hindi naman po ito lagana pero meron pong mga cases, specific cases na inactionan po ng ating konsulado at ng ating embahada. Having said that, Consul General Romato, do we have distress cases ng mga OFWs na tinututukan po ngayon ng Consulate General natin sa Jeddah? Meron pa rin po. Although gusto kong sabihin na kumukonti na po yung bilang ng mga distressed workers dito dahil po dun sa ating mga programa. Sa ngayon, meron po tayong mga around 150 or 158 cases or 158 individuals po na nasa ating temporary shelter dito sa Jeddah. Hinintay po nila na ma-resolve yung kanilang mga kaso bago magkaroon po ng exit visa para mapauwi po natin. Alright. Now, speaking of that, Consul General Romato, hindi ko maalis na maitanong, kamusta po ang sitwasyon dyan sa Jeddah, being part of course, Saudi Arabia, lalo na sa condition po ngayon sa Middle East, sa ongoing Middle East conflict sa pagitan ng Israel, ng US at ng Iran. Yung pong ilang mga bansa dyan sa gitnang silangan tulad ng UAE, United Arab Emirates, including Dubai, Qatar, Kuwait, even Iraq, nakararanas ng mga missile attacks from Iran. Kamusta po ang Jeddah? How is the situation, security situation po sa Jeddah? Sa ngayon po, kung i-describe po natin yung situation dito, we are on alert. Lalong-lalo na po yung ating mga kababayan dito. Nakikipag-ugnayan po tayo sa kanila dahil kahit nasabihin natin na malayo yung Jeddah dun sa pinakasentro ng kaguluhan dito sa Middle East, hindi pa rin po ligtas ang Jeddah at ang Western region. We are monitoring po the situation, pati yung security advice ng ating host government, ang Saudi government. Pero sa ngayon po, masasabi natin na ligtas naman po ang ating mga kababayan dito sa Jeddah. We are now coordinating with our Filipino community volunteers. We are giving them guidance at kumukuha rin tayo ng mga impormasyon sa kanila para po ma-check natin yung sitwasyon ng iba't ibang communities dito. Hindi lamang sa Jeddah po, pati doon sa 7 provinces na kinabibilangan po ng ating consular district po. Alright, speaking of that, gaano ba kalaki ang jurisdiction ng Consulate General natin sa Jeddah? Malawak din po. We are covering from north
to the south of the kingdom. Kinabibilangan po nito ng 7 provinces or region po dito sa Saudi Arabia. This include the province of Makkah, kung saan po nandun ang Jeddah, ang Medina, ang Tabuk bordering Jordan, ang Asid province, ang Al-Baha, ang Jizan at ang Najran bordering Yemen naman po. So napakalawak po. We are near the Red Sea, Okay. facing Near. Egypt. Okay, near the Red Sea. Ibig sabihin, malapit po tayo, correct me if I'm wrong, Consul General Romato. Malapit ba tayo sa Yemen? Malapit po. We are nasa border po ng Yemen yung ating consular district. Oh, okay. Sige. So sa ngayon po, kung tama po yung dinig ko, naka-alert status po ang Jeddah, pero as of now, wala pa naman pong nararanasang airstrike ang Jeddah as we speak, Consul General. As we speak, tama po yun. Wala pa pong nababalitaan o naiuulat ang ating Saudi government contacts na mga atake dito sa Jeddah. Sa Jeddah po. Mhm. So generally safe Although po. meron pong nababalitaan po na mga ilang incidents sa Yambu. We are clarifying, we are sending our migrant workers office to that area para po ma-verify po yung mga reports na nasasagap po natin. Mayroon po tayong mga teams dito mula sa Migrant Workers Office. Hindi lamang po yung mga taga-consulate, meron din po tayong OWA at mga ibang partner agencies responding to the needs of our migrant workers community. Mhm, mhm. So ibig sabihin po, ano po yung lugar? Yangbu? Tama po ba yung dinig ko? Yambu po. Yambu. Yambu is a industrial area. Kung meron pong mga industrial sites ang Dammam sa Eastern Province, meron din pong counterpart po yun dito po sa ating consular district, and that would be Yambu. Andun po yung mga mga energy facilities ng Saudi Arabia. Yun po yung nagsisilbing alternative route ng kanilang oil export sa ngayon dahil nagkaroon po ng closure sa Strait of Hormuz. Oh, okay. Dahil sarado yung Strait of Hormuz. So, yung pong area na yan sa Yangbu, yan yung nagiging alternate na route para dito sa pagdaloy ng o pag-usad o pagdaloy nitong mga vessels na ito, pati ng langis. Tama po ba, Consul General? Tama po yun kasi konektado po yun sa Red Sea. Mhm. Okay. Pero so sa ngayon po wala pa namang mga kababayan tayong Pilipino, overseas Pilipino na humihingi po ng tulong sa inyo o nagsisik ng assistance for repatriation dahil po dito sa nangyayari sa Middle East. Meron po tayong mga tinutulungan. Sa kasalukuyan, we have been assisting a number of Umrah pilgrims po na na-stranded dulot po ng crisis dito sa Middle East. Every day, nakikipag-meet po tayo doon sa mga pumupunta rito ng mga pilgrims. Nagpapatulong po sa atin na makapag-rebook ng kanilang mga tickets. Dahil lang po ng mga cancellations ng mga flights na antala po yung kanilang pag-uwi. Yung mga workers naman po natin ay tinatanong po natin kung meron pong gusto magpa-repatriate, yung mag-apply ng mga voluntary repatriation. So far, wala naman po nagpapalista sa ngayon. Okay, so Utos po ang ating Secretary of Department of Foreign Affairs po na i-monitor yung ating mga kababayan. Nagbigay na rin po ng emergency fund para po tumulong sa ating mga kababayan sa kanilang mga pangailangan po. alright. So liwanagin ko din po ito, Consul General Romato, for the sake of ng mga nakikinig sa atin at maging nakikinig at nanonood sa atin sa Middle East. Kasi minsan may nagtanong sa akin na isang OFW actually nasa Doha siya ngayon, pero nagtanong siya na ano ba ang requirements para ma-qualify para sa isang repatriation. Sapat na ba na maging natatakot ako sa buhay ko dahil natatakot ako sa mga nangyayari sa kapaligiran ko? Is that enough reason para maging qualified para makakuha ng repatriation? Well, ang request for repatriation po ay batay po sa personal na desisyon ng ating kababayan, ng ating mga kababayan. Pag meron po tayong natanggap na request for repatriation, we will prioritize the request. Sa experience po natin dito sa Jeddah, mahirap pong maghikayat na
pauwiin yung ating mga kababayan dahil unang-una ang kanilang pong rason kung bakit nandito po sila ay yung kanilang pong kabuhayan, Yes. yung kanilang kagustuhan na suportahan po yung kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Kung aalis po sila dito, mahihirapan po sila makakuha ng ganong mga oportunidad. So, what we are opening our channels sa mga nangangailangan po. In fact, yung hinihintay natin ngayon na mapaparepatriate ay mga Filipino workers na nagtapos na po na kanilang trabaho pero meron pang mga unresolved cases Okay. waiting for the issuance of their exit visas, and that is dependent on the resolution of their existing cases, legal cases po. So our team is working on that. Last March po, nagpa-repatriate po tayo ng mga 24 workers na nabisahan na po, nagkaroon ng exit visa. Nakauwi po sila dahil tinulungan po tayo ng Singapore government na pasakay po sila sa kanilang eroplano. So kabilang ito, yung nababanggit po ninyo, Consul General Romato, na natulungan na po ng ating ng ating Consul General dyan sa Jeddah na ma-repatriate. Kabilang ito doon sa mga naunang batch na repatriate, na isinakay sa Singapore Airlines. Tama po ba yon? That's Singapore Air Force. That's a military plane. Ay, na Air pinadala Force. ng I'm sorry. Singapore Yeah, government. oo. Oh, wow. They repatriated. Nagpa-repatriate po sila ng kanilang mga nationals Yes, from the oo. Middle East region. So nag-offer po sila sa atin dito sa ating konsulado na kaya po nila magsakay ng mga Filipino workers kasi maluwag po yung kanilang eroplano. So nagkataon po na meron pong naghihintay ng eroplano na yung ating mga workers na meron ng exit visas. Opo, balitang-balita dito yan sa Pilipinas, yung ginawa na yan ng Singapore sa pag-extend ng kanilang assistance sa mga foreign nationals na maisabay, including ito pong mga Filipino repatriates na ito na ngayon pala nalaman ko na ilan pala dyan, yung iba dyan galing ng Jeddah, Consul General. Tama po yun. Yun, okay. Pero po sa ngayon, may naka-line up na po kayo for repatriation, Consul General? Meron po kami naka-line up for repatriation, but these are the workers Okay. na may mga kaso at na-resolve na yung kanilang kaso. So- Waiting for their flights. Kung magkaroon man or hindi, we are still arranging for their repatriation through the commercial flights. So basically, itong mga nagre-request ng repatriation, yung may mga na-resolve na mga kaso, tapos na yung kaso, o yung iba naman tapos na yung kontrata at exit visa na lang ang hinihintay. Pero yung mga regular pa na may kontrata in force pa na nagtatrabaho dyan, yun mas nagdadalawang isip o ayaw pang umalis o hindi mag-a-avail ng repatriation. Tama po. Sa ngayon, wala po kami. Merong 0 sa ating listahan na nagre-request ng repatriation at ang kanilang dahilan ay yung conflict dito sa Middle East. Kamusta naman na Consul General Romato ang coordination sa inyo ng Department of Migrant Workers, DMW, para matulungan din naman kayo para dito sa mga kababayan nating OFWs. Of course, together, alam ko meron din kayo Migrant Workers Office dyan, ano ho? Tama po yun. Napaka-aktibo po ng ating Secretary of Migrant Workers. In fact, directly po na nakikipag-ugnayan sa atin ng ating Secretary Hans Kakdak. During the first few days po ng conflict dito, nagkaroon po ng mga Zoom meeting ang DFA at kasama na rin po yung DMW at nandun po yung mga officials up to the highest level. Yung ating migrant workers dito ay malakas din dito sa Jeddah. Marami po tayong mga programa dito para mag-responde po dun sa mga pangangailangan po at sa mga problema ng ating mga workers dito. Ayun, okay. So, kamusta naman po kayo at yung ating mga Consul General, Consulate officials and staff ninyo po dyan? Kamusta po kayo? How are you holding up amidst this Middle East crisis? Nandun pa rin po yung pangamba. Well, lahat naman nandito sa Saudi Arabia, nandun yung anxiety. Pero parati po nating kinakausap yung ating mga kasamahan dito sa konsulado na wag mawalan ng lakas dahil kailangan po tayo ng ating mga kababayan. We have to remain strong and active and visible sa ating community.
dahil nakasalalay po sa ating serbisyo dito yung seguridad at kapakanan po ng ating mga migrant workers sa Saudi Arabia. Kamusta naman po ang pakikipag-ugnayan sa inyo ng host country natin para extend din sila ng tulong sa inyo just in case you need them, Consul General Romato? Well, they have been very constructive and helpful. Regular po yung kanilang advisory through their diplomatic notes. In fact, sa last month po ay nagbigay sila ng mga issuances advising all the consulate generals in Jeddah and all the diplomatic missions in Saudi Arabia na willing po sila na tulungan yung mga stranded workers or foreign nationals na mapupunta dito sa Saudi Arabia for their onward travel or repatriation to their home countries. So we are very grateful to our host government, the Kingdom of Saudi Arabia, for their generosity and for their proactive stance sa sitwasyon po ngayon. So amidst this Middle East crisis, particular dyan po sa bahagi ng Iran, ng Israel, at ng iba pa mga Gulf nations dyan sa Middle East. So fairly, sabihin natin, is it safe to say fairly, sabihin natin, safe and normal pa ang sitwasyon sa Jeddah sa mga oras na ito. Pero ang tanong doon if ever na mag-escalate itong Middle East conflict na ito, paano po makikipag-ugnayan yung ating mga Pilipinos, yung ating mga OFW sa inyo sa konsulada? Meron na po ba tayong mga system in place? Paano sila makikipag-ugnayan sa inyo just in case na the situation gets worse or goes south, sabi nila, Consul General Romato? Well, nakahanda po tayo. Meron po tayong tinatawag na contingency plan in place. Yan po ay requirement ng ating Department of Foreign Affairs at we have activated our contingency plan in coordination with our important stakeholders, meaning our partner agencies working here in Jeddah po. Kasama na rin po yung ating mga contact sa ating Filipino community. May listahan po tayo doon. In fact, nakapag-meeting po tayo 2 weeks ago with our Filipino community leaders. Meron din tayong consultation sa kanila. So nagbigay po tayo ng mga abiso, yung mga advisory sa ating social media platforms para po ibigay po natin ng mga mahalagang contact details. Meron po tayong binuong chat groups, yung mga WhatsApp groups po natin kung saan binibigyan po natin ng regular advisory yung mga lahat ng mga members nun. At saka yung mga gusto ring makipag-ugnayan sa atin para humingi ng tulong or advice, nandun po yung ating mga mobile numbers and email addresses po sa ating advisory. So nakahanda po tayo. Kahit na sabihin natin safe dito sa Jeddah, handang-handa po tayo tumulong hindi lamang sa kababayan natin dito kundi sa mga iba pang mga diplomatic missions ng Pilipinas dito sa Middle East kung sakaling kailangan po nila ng ating tulong po o reinforcement. Ayun, okay. At least talagang kumbaga proactive ang ating Consulate General diyan, may naka-standby na kaagad ng mga ways and means to assist yung ating mga kababayan diyan sa Jeddah na maapektuhan nito. Tama po yun kasi yun po yung nakalagay sa ating contingency plan at saka binigyan rin po tayo ng mga standby emergency fund ng ating Secretary ng DFA, Secretary Tess Lazaro. Ayun. And of course, when we say standby fund, bukod pa yan dun sa Assistance to Nationals Fund, Consul General Romato? Tama po yun. So on top of our existing ATN fund and yung ating action funds, DMW naman po, meron din po tayong emergency fund na binigay para po dun sa mga contingencies or pangangailangan nating mga OFWs and non-OFWs. Kasi dito sa Saudi Arabia, particularly in Makkah and Medina, hindi lang po workers ang pinag-uusapan po dito. Meron din po tayong mga pilgrims and mga students. Thousands po kung bibilangin po natin ito. And speaking of those pilgrims and students, Consul General, meron bang kasama sa mga nagre-request na ng repatriation dyan, yung mga pilgrims natin tulad na nabanggit nyo kanina? Opo, marami po. Actually, doon yung nanggagaling yung mga request for repatriations. Okay. Kahapon po, nitong mga nakaraang 3 araw,
meron na po akong mga grupo na na-meet at pumupunta rito sa consulate para sabihin yung kanilang mga problema. At mamayang hapon, kasi umaga dito ngayon sa Jeddah, meron na naman akong nakaschedule na meeting with another group po ng mga Umrah pilgrims na-cancel po yung kanilang flight. So they're seeking advice kung paano, aling airlines ang pwede nilang i-rebook. Of course, they are also coordinating with their travel agencies. So we're assisting them with the funds na meron tayo dito kung kinakailangan. And speaking of that, Consul General Romato, matanong ko lamang po, given that situation, masasabi po ba natin na restricted din ang airspace sa Jeddah, yung mga airports natin dyan sa Jeddah? Fortunately, okay naman po. Compared to other airports in the Middle East, ang Jeddah continuing pa rin po yung kanilang flights, specifically for some airlines na local ang administrator or yung mga, particularly in Saudi, that's the national carrier of the kingdom. So wala pong mga disruptions sa kanilang operations. Okay, that's nice to hear. Alright. Well, Consul General Romato, ako po ay nagpapasalamat sa oras sa pinagkaloob nyo, pero bago ko po kayo bitawan, baka meron po kayo nais na iparating na mensahe o paunawa sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon na nandyan sa Jeddah at maging sa kabuuan ng Saudi Arabia, sabihin natin sa buong kabuuan ng Middle East at maging yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Go ahead po, Consul General Romato. Maraming salamat muli, Mr. Ray, sa pagkakataong ito. Gusto po nating bigyan ng assurance yung lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nandito sa Jeddah at sa Kingdom of Saudi Arabia, ng ating pamahalan po ay nandito para po siguruhin ang kanilang seguridad at kapakanan po. Continuing po yung ating operations dito. At gusto po nating paalalahanan din yung ating mga pamilya dyan sa Pilipinas na maayos naman po yung ating kalagayan dito sa Saudi Arabia. Huwag po kayong mag-alala dahil tayo po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa Saudi government at iba pang mga stakeholders para po masiguro na ligtas ang lahat ng Pilipino dito. At matapos itong kaguluhan na ito na tayo po ay ligtas, bawat Pilipino ay ligtas po. At tayo po ay nagpapasalamat din po sa ating mga government agencies dahil hindi po tayo pinapabayaan dito sa Saudi Arabia. Nagpa-Zoom meeting at nagpa-congressional hearing pa po para lang masigurado na talagang nakatutok ang ating mga konsulado at ating mga embahada sa ating mga kababayan dito sa Saudi Arabia at sa ibang parte ng gitnang silangan. So yun po. At isa pa pong napakahalagang paalala, wag po tayong makinig or magpalaganap ng mga fake news or mga misinformation dahil yung pong pangamba ng ilang mga kababayan natin ay nanggagaling doon. So ang ano natin is, top priority mo natin is yung ating security, safety, even of course, especially our mental health dito. Dahil hirap na hirap po yung mga kababayan natin dito sa work and then mahirap po kung dadagdagan pa ito ng mga unnecessary misinformation. So yun po. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong programa, Mr. Ray. Talagang patuloy yung inyong suporta at atensyon na binibigay sa mga workers natin dito sa Saudi Arabia. Kami rin po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, Consul General Romato, at sa lahat po ng ating mga kasamahan dyan sa Philippine Consulate General in Jeddah sa pagpapaunlak po ninyo sa panayam na ito. Pero alam nyo, si Consul General Romato, hindi lang ito ang unang pagkakataon na nakasama natin siya dito sa Radyo Pilipinas World Service. At hindi lang sa unang pagkakataon dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, makailang beses na rin po natin siya nakasama. At alam nyo, umiikot din ito si Consul General Romato sa iba't ibang mga embahada at mga Consulate General ng Pilipinas, hindi lang sa Middle East. Tayo po ay saludo sa kanya at sa ating mga opisyal at kawani ng ating Department of Foreign Affairs at ng ating mga Philippine embassies and consulates. Kaya ang aming pong panalangin, Consul General Romato, nawa ay kayo always safe together with all the employees and staff ng ating Consulate General sa Jeddah. Maraming salamat po. Maraming salamat din po at mabuhay po ang Radyo Pilipinas. Thank you very much. Ang ating pong Consulate, Philippine Consulate General, Consul General Romel Romato, dyan po sa Jeddah. At least, natutuwa naman ako at as we speak, habang nakakapanayam natin ang ating Consul General Romato sa Jeddah, generally safe ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living and working dyan po sa Jeddah. Although meron silang mga nakaschedule
na mga repatriation na inaasikaso. Mostly yung mga pilgrims, ano po, tsaka yung mga students ba na nag-aaral diyan sa mga Pilipino na estudyante na nag-aaral sa Jeddah, at yung mga pilgrims, ano po, ayan. And of course, meron ding mga nagre-request ng repatriation pero hindi ganong karami. Sabi nga ni Consul General Romato, itong mga nagre-request ng repatriation ng mga OFWs, it's either tapos na yung kontrata, pa-exit na sila, o yung iba naman may mga legal cases na natapos na yung legal cases na resolve na at gusto nang bumalik at idadaan na lang via repatriation. Alright? Pero generally safe, and ang ating Philippine Consulate General sa Jeddah, maging ang ating mga OFWs doon. Sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipilitan ng isa pang edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Another fruitful and informative interview with our Philippine Consulate General in Jeddah. Sa panguna po ni Consul General Romel Romato. Ako naman ang inyong lingkod, Dre Sampang. Maraming salamat at ingat po tayong lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.